Buong magdamag kong tinali si Sol doon sa tie-out chain. Ayun siya. Lalakad-lakad na rin kahit papaano hindi na siya frozen. Nagtai lang siya. Ina-ad libitum ko na kasi siya. Walang limit na pagkain. Kaya nagtai na naman siya. And diniworm ko siya. Kaya maaaring yun din yung cause ng pagtatay niya. Naglalakad-lakad na siya dun sa baba. Sa driveway. Naka-tie out chain. Hindi na siya frozen. Hindi kagaya noon. Ayan, naglalakad-lakad na siya dyan. Ayun. Ayan, so nilinis ko muna yung lugar niya. Pero ito si Sol nga, kagabi pa to nandito. Ayan, nilipat ko siya. Nandun lang siya nakatambay, pero paikot-ikot naman siya dyan. Hindi lang niya hinihila yung zipline niya. Pero hindi na siya frozen kagaya dati. So ito, pakawalan ko na lang siya para maipasok siya sa cage. Okay. Tinanggal ko na rin yung ilang pirasong sutures niya sa tenga. At magaling naman na. Ayun, babalik na yan sa cage. Kanina ililish ko pa siya kasi lalabas ni Miguel yung sasakyan niya. Sige na, pasok na sa loob, Sol. Pasok na sa loob. Si Lolo Logan, katambay doon. Ano, malamig ba dyan? Gusto mo dyan kasi malamig? Sayang ang paligo mo, no? Sayang talaga ang paligo mo. Kung saan-saan ka nakahiga. Ano? Grabe ka. Sayang ang paligo mo. Di bale, marami naman tayong super dog soap, ano? Marami tayong super dog soap. Oy, Sol! Inside na. Pasok ka na sa loob ng cage mo. Very good. Sige. Diyan ka na muna. Pahinga ka na dyan. Ayan, higa ka agad siya dyan. Pero doon sa labas, di siya umihiga eh. Gusto niya nakatayo. O ngayon, nakaka-relax na siya. Okay, very good, Sol. Ayos. So, sinasanay ko na siya magbantay-bantay sa labas sa gabi. Nakatali pa muna para wala munang masirang mga halaman, mga tsinelas. Stage by stage muna siya. Kaya nakatali muna siya. Stage by stage. Tapos, eventually, pakakawalan ko na siya pagkagabi. From hapon hanggang susunod na umaga. Okay, turuan mo si Sol ha. Good boy, Logan.